So, ito yung mga blessings in this, guys. Ito, guys, mabubunutan kayo ng tinik, mga kapiksi. Okay? Mabubunutan kayo ng tinik, Taurus. Ito yung mga matagal nyo ng pinoproblema, guys. Parang matagal nyo ng pinoproblema, matagal nyo ng iniisip, mga kapiksi. And this time around, especially kung nagpapanata kayo or nagdadasal kayo, tutulungan kayo ni universe para matanggal itong mga tinik na to sa buhay nyo, mga kapiksi. Ibig sabihin, matatapos itong mga problema or yung mga hinaing nyo sa buhay, guys. And pag natanggal na to, pag nawala na to, guys, hello guys, hello Taurus, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is New Moon Kapalaran para ngayong January to February para sa Taurus, Sun, Moon, Rising Sign and Venus. Yung ating New Moon ngayong January ay sa January 19, tapos yung next na New Moon naman natin, guys, ay sa February 17. So ang reading na to ay para sa period na yan, mga kapiksi. And unahin natin itong moon message para sa inyo, guys. Your commitment is being tested, mga kapiksi. So parang ibig sabihin nito, guys, tinetest ni universe kung gaano ka committed sa mga goals mo, sa mga pangarap mo, sa mga ambition mo, sa mga dreams mo sa buhay, mga kapiksi. And kailangan mong patunayan, no, na talagang gusto mo, yung gusto mo. Actually, guys, no, kailangan mong patunayan sa sarili mo if that's what you really want, hindi kay universe, sa sarili mo. Kasi natural lang naman na nagbabago-bago yung mga gusto natin, mga kapiksi, di ba? And it takes time para ma-figure out mo kung yan talaga yung gusto mo or hindi. And kapag talaga yan yung gusto mo, kumbaga gagawin mo ang lahat para mag-manifest or para mapasayo yung mga bagay na gusto mo. So, gaano ka committed sa pangarap mo? Tanungin mo yan sa sarili mo, kapiksi. Okay? So, attune to the moon. I am committed to my dreams and move towards them with confidence. Excuse me. So, sabihin mo yan sa sarili mo, guys. I am committed to my dreams. Okay? Type nyo na rin sa comment section kung talagang committed ba kayo sa mga pangarap nyo sa buhay. Additional meaning nitong card na to, guys, the answer to your question is yes but not yet, no? So palaging oo, guys, yung sagot. Dapat hindi na tayo tumatanggap ng no. Maybe not right now, or pwedeng wala pa sa harap mo, but it's always a yes. Kapag nag-decision na kayo na yan na talaga yung gusto nyo, it's always a yes. No matter kahit gaano kabilis or kahit gaano katagal, as long as ginusto nyo, it's always a yes, mga kapiksi. Okay? You're halfway to your goal. So, ito yung sinasabi natin na malayo pa, pero malayo na. No? Ibig sabihin, pwedeng malayo pa kayo sa pupuntahan nyo, pero malayo na rin yung narating nyo from where you've been, mga kapiksi, no? Kung saan kayo nagsimula, di ba? So, don't give up. Huwag niyong sayangin yung mga effort nyo nung nakaraan, guys. As long as committed kayo sa mga goals nyo, sa mga pangarap nyo sa buhay. You still need to put in a bit more effort. Kailangan pa nating effortan, guys. Isipin nyo na lang, guys, yung mga successful na tao, no? Na-achieve nila yung success, hindi rin overnight, mga kapiksi. Hindi nyo alam kung gaano din yung mga sacrifices and yung mga hirap na pinagdaanan nila, mga effort nila, mga kapiksi. So, ganun din tayo, guys. Kung kaya nila, kaya rin natin. Nagkakatalo lang yan, guys, sa effort, sa sipag, sa pagiging positibo. Yun lang yung difference nila sa atin, mga kapiksi, sa sipag at syaga at sa pagiging positibo. Okay? Sometimes you just need to realize how much we want something. Kailangan lang natin ma-realize kung gano'n natin kagusto. Kasi kung gusto talaga natin, hindi talaga tayo mag-give up, guys. Okay? And you need to recommit to someone or something. Kung nakalimutan nyo na yung mga pangarap nyo, kung tinamad kayo, di ba? Buhayin nyo ulit sa puso nyo, no? Para talagang ma-inspire kayo, mga kapiksi. Okay?
Alright, so yan yung moon message para sa inyo. Ito naman guys, tingnan naman natin yung mensahe sa inyo ng inyong partner o specific person. Sa love naman, ito yung mga gusto nilang sabihin. Kung ano lang yung makaresonate guys, take that message kasi hindi lahat mag-resonate. So, wala akong pagkukulang sa'yo. So, eto guys, hindi siya guilty, no? Para dun sa person mo, kung nag-aaway man kayo, kung meron man kayong hindi pagkakasunduan, para sa person mo, hindi siya guilty. Wala siyang pagkukulang para sa kanya, no? So, para sa kanya, malinis konsensya niya, guys. Okay? And, another message. Nahihiya ako sa'yo. Ito naman ay kabaligtaran kasi yung isa, hindi siya tumatanggap ng pagkukulang. Ito naman nahihiya sa ginagawa niya sa iyo. So depende kung saan kayo makaresonate kasi guys, sabi ko nga iba-iba kayo ng partner, iba-iba kayo ng energy. So for some of you guys, pwedeng nahihiya sa inyo yung person nyo naman dahil sa laki ng pagkukulang at pagkakasala nila sa inyo. So this is the complete opposite of this one, Taurus. Kung hindi kayo let's say, kunwari, ghosted kayo or hindi kayo kinakausap ng person nyo, it's either feeling niya, hindi siya guilty or dahil nahihiya siya sa'yo. Okay? So, ganun, Taurus. And, mararamdaman nyo naman kung sino sila dyan sa dalawa mga kapiksi. Ayan, nagsisisi ako sa lahat ng nagawa ko. Ito guys, dito yan sa nahihiya, no? Dito yan sa nahihiya. Kung sino yung nahihiya, mga kapiksi, nagsisisi siya sa lahat ng mga nagawa niyang kasalanan sa'yo. Pero ito, this person, non-guilty peg siya para sa, ito, ugali ito ng mga narcissistic, mga kapiksi. So, kung feeling mo narcissistic yung person mo, dito siya. Pero kung feeling mo may konsensya yung person mo, guys, dito siya, nagsisisi siya sa'yo and nahiya siya sa mga kasalanan na nagawa niya sa'yo, kapiksi. Okay? Alright, so take what resonates guys. Again, iba-iba kayo ng energy. So, kung ano yung makaresonate sa inyo, take the message. So, hanapin natin yung energy ng Taurus at saka yung energy ng Moon guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-fail ng course guys, mayroon tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin si ex, revice, breakup. Sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. And sa mga naghahanap guys, ang pampaswerte na lucky charms or lucky bracelet, Avento rin siya kasi rin yung recommended ko sa inyo mga kapiksi. May kita kayong mga link sa description box. So, Taurus, guys, kayo ay represent ng Father of Pens. Meron din tayong Mother of Pens energy dito sa ating spread. And, ito yung ating Moon energy, mga kapiksi. Meron din tayong presence ng Fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. So, for some of you guys, maaaring may ganyan kayo sa inyong natal chart. Or you may be dealing with other people na may ganyan sa kanilang natal chart, mga kapiksi. So, ito yung mga blessings in this guys. Ito guys, mabubunutan kayo ng tinik, mga kapiksi. Okay? Mabubunutan kayo ng tinik, Taurus. Ito yung mga matagal nyo ng pinoproblema guys. Parang matagal nyo ng pinoproblema, matagal nyo ng iniisip, mga kapiksi. And this time around, especially kung nagpapanata kayo or nagdadasal kayo, tutulungan kayo ni universe para matanggal itong mga tinik na to sa buhay nyo, mga kapiksi. Ibig sabihin, matatapos itong mga problema or yung mga hinaing nyo sa buhay guys. And pag natanggal na to, pag nawala na to, guys, doon nyo mararanasan or mararamdaman yung magaan na daloy ng biyaya or blessings sa buhay nyo, guys. Okay? So, maging ready kayo guys, maging handa kayo sa pagtanggap nitong mga blessings na to guys. So, i-mind nyo yan. Blessings in disguise, blessings, pagpapala,
kasaganaan, mga kapiksi. Okay? Alright. Ito naman sa relationship, mga kapiksi, nakikita naman natin na magiging harmonious. Yung iba sa inyo guys, parang feeling ko mag-honeymoon, magta-travel, dahil sa pagkakaroon ng harmonious na relationship. Yung iba naman, nag-iipon, no? Parang nag-iipon kayo pang honeymoon or pang travel nitong person nyo, guys. And yung iba sa inyo guys, I'm also sensing na yung iba nag-iipon para it's either magsama kayo or nag-iipon kayo pampakasal nitong person mo guys. So this is a very harmonious relationship pagdating sa love and pagdating sa romantic energy. Kaya i-mind nyo na yan guys sa comment section. So, dito guys, maraming tayong mga relationship subliminals, no? Mga pampabalisa, pampamiss, pampamahal yan. So, pakinggan nyo lang, pampaloyal. Pakinggan nyo lang ng paulit-ulit guys, para talaga maging harmonious yung relationship nyo, mga kapiksi. Okay? Ayan, no? So, this is a very nice energy pagdating sa love, abundance of love ito guys. Hindi lang ito sa romantic relationship, even sa mga non-romantic relationship, sa community. Ito guys, I'm sensing na maraming taong tumutulong sa'yo kapag may mga problema ka. Kasi yung iba sa inyo guys, maaari kayong nagdadanas ng toxicities, no? Toxicities, stress, yan. So ito guys, mag-ingat kayo dito. Unahin ko na to guys. So ito yung mga energy na mandaloko. Dito kayo na-stress mga kapiksi. Yung iba sa inyo na-stress kasi maaari kayong maloko, maaari kayong tsaka yung iba sa inyo guys, parang may mga spy nagtitik-tik sa inyo. Ibig sabihin pwedeng may mga evil eye mga kapiksi. May mga taong naiinggit, may mga taong gusto kang pabagsakin, no? Yeah, so mag-ingat kayo sa mga sitwasyon na kinasasangkutan nyo kasi merong person na magsasamantala sa kahinaan mo or parang hinahanap nila yung kahinaan mo and gagamitin nila yon para tirahin ka or para pabagsakin ka. Kaya you have to be very careful sa mga action mo, sa mga salita mo, sa mga pagpo-post mo, pagki-click-click mo kasi it might backfire sa'yo. Mag-aantay ito ng pagkakataon para mapabagsak ka. So this is somebody na parang minomonitor ka, CCTV, mga kapiksi. Okay? Alright. Now, ito naman guys, for some of you, this is parang mga plano na restart, ganyan. So pag sinabing restart, reset, so nagpaplano na magsimula ulit, nagpaplano ng mga bago, no? For 2026, you have plans or nag-iisip kayo ng mga plano, no? Para dun sa mga goals nyo and para dun sa mga desires nyo. Siguro after nyong mapanood ito kasi nga 'di ba sabi natin your commitment is being tested. So gaano kayo ka-committed sa mga dreams nyo, sa mga desires nyo. So parang ito parang magiging eye opener sa iba, no? And parang oo nga no, sabi ni Kapiksi. So parang ganun, parang magsisimula kayo magplano para mag-restart, mag-reset ng buhay nyo. Taurus, okay? Alright. So yeah, samantalahin nyo habang maaga pa, habang nagsisimula pa lang yung 2026 guys. Magplano na kayo mga kapiksi. Okay? Alright. So comment down below Taurus if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Yung mga magaganda, especially itong mga blessings na to guys, i-mind nyo na yan sa comment section. At saka itong harmonious na relationship mga kapiksi. Blessed din yung inyong relasyon guys. Okay? So, ito yung 2026 kapalaran natin guys. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.